Ang dalawang batang ito ay dating binubuli sa paaralan. Matalik na magkaibigan silang dalawa noon. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na manindigan sa kanilang mga bully. Masyado silang binubugbog sa mga bully. Sinubukan pa ang ilang ninja kick sa kanila. Lumipas ang maraming taon. Isa sa kanila, Tangke ng Lee, ay nakatira kasama ang kanyang pamilya. Matapos magpasya na tapusin ang kanyang karera sa militar. Habang nanlalamig siya kasama ang kanyang pamilya, sinasabi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang pinakamalaking pangarap. Gusto niyang pumunta ng Canada at doon muna tumira. Hahanap din siya ng trabaho para mabayaran niya ang kanyang mga gastusin. Sa anumang kaso, lahat sila ay abala sa kani-kanilang mga gawain. At hindi nila pinapansin ang mga plano ni Litang. Muli na rin siyang pumasok sa universidad. Umaasa na makukuha niya ang kanyang degree. Tinatalakay niya ang kanyang mga plano para sa Canada. Kasama ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata, Wang Hong. Ngunit, mukhang sumasang-ayon ang kanyang kasama sa mga magulang ni Litang. Si Litang ay naadik sa ideya ng pagpunta sa Canada. At nanonood ng ilang video ng isang influencer na nagtatanghal ng ilang mga tanawin mula sa bansang iyon. Gumawa ng poster ang binata at sinubukan niyang ipit ito sa dingding. Ngunit wala siyang tamang kasangkapan sa pagtama ng kuko at itulak ito sa dingding. Mamaya nangunguna ay pumasok sa isang mini market upang magsimula ng shift. Medyo kakaiba ang simula ng gabi para sa kanya. Kapag dumating ang dalawang lasing na construction worker para sa isa pa, uminom ng isa sa mga mentor ang tindahan upang kumuha ng isang pakete ng sigarilyo. At pagkatapos ay inutusan si Litang na dalhan sila ng isang bote ng alak. Sa labas, naglalakad si Litang sa labas para ipaalam sa lalaki na kailangan nilang magbayad para sa mga gamit. Para makapasok muna sa loob ng tindahan. Pagkatapos ay dalhin ito sa kanila kung saan nila gusto. Mukhang mas magalang ang ibang trabahador. At pumasok sa tindahan kasama si Litang. Bumili siya ng mga gamit. Binayaran ito at saka naglakad palabas. Mamayang gabi, dumating ang amo para magsimula ng shift at maluwag na tang. Kaya malayang pumunta ang binata. Bago siya umalis, kumuha ng martilyo si Litang. At sinusubukang tanungin ng kanyang amo kung maaari niya itong hiramin. Para sa isang araw, ang kanyang amo ay abala sa kanyang telepono. At wala talagang pakialam. Kaya inilagay ni Litang ang martilyo sa kanyang bag. Habang siya ay umalis para sa gabi, nakita niya ang isa sa mga construction worker. Natutulog sa semento. Makalipas ang ilang sandali, nakikita rin niya ang ibang trabahador. At sinabi sa kanya yon. Natutulog sa lupa ang kaibigan niya. Hindi nag-aalala ang manggagawa. At pinayuhan si Litang na kalimutan na ito. Hindi maintindihan ni Litang kung bakit. Walang pakialam ang lalaking ito sa kalusugan ng kanyang asawa. Kaya binigay niya sa kanya ang daliri. Gayunpaman, nakikita yon ng manggagawa sa isang refleksyon. At inatake si Litang. Habang hinahampas siya ng trabahador sa kanyang mukha, ang alaala ni Litang ay tumatakbo pabalik sa mga araw. Noong siya ay ginagamit bilang isang boxing bag ng kanyang mga bully. Alam niya yun. He never dared to react sa kahit ano sa buhay niya. And that makes him really angry. Sa oras na yon, kinuha ng binata ang martilyo sa kanyang bag. At tinamaan ang manggagawa. Pinipinta siya ng dugo ng mga manggagawa. Nagsisimula na ang ulan. At hinuhugasan ng tubig ang dugo sa kanya. Ang karanasan ng manggagawa ay nagulat mula sa heat. At saglit na bumangon. Gayunpaman, maya-maya ay napadpad siya sa dingding. At bumagsak na patay sa lupa. Sa sandaling iyon, datang bilib na nahuli lang siya. Pumatay ng tao. Habang naglalakad ang isang babae kasama ang kanyang aso. Ngunit tulad ng lumilitaw, bulag ang babae. At ang kanyang aso ay isang gabay. Lumayo ang babae. At malayang umuwi si Litang. Sorpresa sa sarili niyang kilos. Naliligo siya na nakasuot ng damit. Nagsisimula siyang makakita ng mga ilusyon. Partikular, nakita niyang tinatanong siya ng trabahador kung bakit niya ito pinatay. Mayroon siyang asawa at 2 anak na dapat pakainin. Iniisip ni Litang sa kanyang isipan ang susunod na mangyayari. Nakita ang isang eksena ng kanyang sarili na inaresto. At ang kanyang ina ay nahimatay. Nang makita niyang nakaposas ang kanyang anak, ngunit ginagawa lamang nitong mas komplikado ang mga bagay. Sa isip ni Litang, nagsisimula siyang maalala ang mga sandali, kung saan sa tingin niya ay nagkamali siya sa kanyang buhay. Isa sa mga sandaling iyon ay,
Nung niloko niya yung girlfriend niya. And Fatty na wala ang singsing na bot niya para sa kanya. Isa pang sandali ng paghahanap ang bumalik. School nung nawala yung tablet ni Juan Fatty. Natagpuan ni Litang ang tablet. Ngunit sinamantala niya ang sitwasyon. At hinawakan ito para sa kanyang sarili. Habang ang kanyang isip ay dumadaan sa bagyo. Naalala niya rin yun. Iniwan niya ang martilyo sa pinangyarihan ng pagpatay. Sa susunod na araw, ang eksena ng pagpatay ay sinusuri ng isang bihasang opisyal. Detective Bata. Paradoxically hindi niya mahanap ang martilyo. Maya-maya ay bumisita siya sa tindahan. Nagtatrabaho si Early Tang at humiling na kunin ng CCTV footage ng kamera. Habang naghihintay siya, nilapitan siya ng dalawang kabataan na nagsisikap na kumilos ng matigas. Gayunpaman, hindi nila kayang guluhin ang lalaking ito. Sinabihan ni Endyang ang kanyang partner na arestuhin sila. Habang sila ay dinadala, yung sticks, yung gum ng inunguya niya, sa ulo ng isa sa mga kabataan. Pagkatapos suriin ang footage ng seguridad, bumalik sa tindahan ng Detective Young para makipag-usap sa amo. Nagtatanong din sa kanya tungkol sa impormasyon ni Litang. Pumasok si Litang sa tindahan sa sandaling iyon. At dinala siya ni Young sa labas para makipag-usap. Habang sinusubukan niyang basahin ang nasa isip ng binata. Young partner, Batang J. Nakakaabala sa kanila. Dahil nalaman nila kung paano nangyari ang pagpatay. Natagpuan nila ang dalawang brick na may dugo. So inaakala nila yon. Sabay na nagpapatayan ng dalawang manggagawa. Kasama ang mga brick na yon. Detective Young ay hindi kumbinsido sa teoryang iyon. At tumatagal ng ilang oras sa pakikipag-usap kay Litang. But since wala naman siyang masyadong magagawa for now, bumalik siya sa police station upang suriin muli ang footage mula sa tindahan. Habang pinapanood niya ito, isang langaw ang nakaupo sa ibabaw mismo ng kamera. Right at the moment na hinawakan ni Litang ang martilyo. At tinanong ang kanyang amo kung maaari niya itong hiramin. Dahil dito walang nakakaalam tungkol sa martilyo. Hindi ito natagpuan. O hindi nakikita sa footage. Tawag ng pulis sa asawa ng nakatatandang manggagawa para sa isang pahayag. At ipinaliwanag niya ang backstory. Siya ay kasal sa mas matandang manggagawa. Ngunit nakilala rin niya ang kanyang kaibigan. Nang iuwi siya ng kanyang asawa. Isang gabi, unti-unti, inaakit siya ng nakababatang manggagawa. At niloko niya ang asawa niya kasama niya. Bagaman, hindi niya alam na naisip ito ng kanyang asawa. Maaaring ang sitwasyong ito ang dahilan ng kanilang alitan. Kinaumagahan, bumalik sa tindahan ng Detective Young. Ngunit sa pagkakataong ito, tanong niya lang kay Litang. Ano ang pinakamagandang chewing gum na makukuha niya? Maya-maya ay bumisita kay Litang sa trabaho. At hiniling sa kanya na kumuha ng beer. Pagkatapos ng shift, ginagawa ito ng dalawa at gumugol ng ilang oras na magkasama. Habang tinatapos nila ang kanilang pagkain. Ang TV ay nagpapakita ng ilang mga bagong paghahayag tungkol sa manggagawa. Pinatay si Litang. Tulad ng lumilitaw. Ang lalaki ay isang mamamatay tao at nakapatay ng dosenang tao. Yung tipong nagpapagaan ng pakiramdam ni Litang. Dahil pinapatay niya ang pumatay. Pag-uwi niya, may ibang pangitain siya sa manggagawang pinatay niya. But this time tinulak siya pabalik ni Litang. At ini-imagine ang mga kamay ng mga biktima ng lalaki. Kinaladkad siya pababa ng impyerno. Samantala ang misteryo ng martilyo ay nalutas. Bilang ito ay lumilitaw na. Sa sala ng babaeng bulag. Aksidente bang dinala ng aso niya doon? O may iba pang nangyayari sa ibang lugar? Sinubukan ng Detective Young na bumili ng ilang bulaklak at pagkatapos, ilang juice. Ngunit sa parehong mga kaso ang produkto ay may sira. Natural na gagalit siya. Hindi nagtagal ay dumating siya sa isang ospital upang bisitahin ang kanyang ama. Na isang intensive care. Inaalagaan ng kanyang ina ang kanyang ama. Habang bata pa ang nasa phone niya. Parang medyo disconnected sa mga nangyayari. Sa harap ng kanyang mga mata. Samantala, si Litang ay pinilit ng kanyang ina. Para samahan siya sa simbahan. Habang nagsisimula ang pangangaral, binuksan ng kanyang ina ang kanyang puso sa kanyang anak. Pinagsisisihan niya iyon. Siya at ang kanyang asawa. Hindi makakatulong kay Litang na matupad ang kanyang mga pangarap. Naglaro pa siya ng lottery ticket. Umaasa na kumita ng pera. Ngunit walang lumabas dito. Sa anumang kaso, nilinaw niya iyon. Hindi sila tatayo bilang hadlang sa pamumuno sa mga pangarap ni Tang. Malaya siyang gawin ang gusto niya.
At hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang mga magulang. Sa police station, ang punong nagtitipon ay mga lalaki sa paligid upang sabihin sa kanila iyon. Kung patuloy silang gumagawa ng magandang trabaho, lahat sila ay maa-promote. Binabalaan din niya sila, upang maging maingat sa kung ano ang ibinabahagi nila sa iba. Dahil laging naguhukay ang press ng mga bagay na ilalathala. Mamaya magtrabaho na si Lee Tang-ho. At nilapitan ng bulag na babae sa rehistro. Ang babae YOK. Bumili ng isang pakete ng sigarilyo. Ngunit ayaw niyang bayaran ito. Dahil 2 million won ang kay Lee Tang-ho. Binasa ng dalaga ang name tag niya. Nanlamig si Lee Tang nang marinig niyang sabihin ang pangalan niya. Tulad ng lumilitaw. Hindi naman ganoon kabulag ang babae. Nasaktan niya ang kanyang mga mata. Ngunit nakikita niya ang isa sa kanila. Kahit na iniisip ng lahat na siya ay bulag. Bina-blackmail ng babae si Lee Tang. May tilt lang siya bukas para maghanap ng pera. At ibigay sa kanya. Or else, secret ang malalantad. Nagsimulang maghanap ng bagong trabaho si Lee Tang. So he can earn some extra money.